Tayo po dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung kayo ho ay tumitingin sa mga social media, ay siguro nahagip nyo na ang mainit na balita na maraming mga magulang ang nagpapayo sa kanilang mga anak na mag-shift na ng course. At ang kanilang course na kukunin ay GovCon, Governmental Contractor. Dahil doon daw may pinakamaraming pera. Well, tunay, kagaya ng sinabi ko ho sa ilang mga kapatiran natin, naka-fellowship ko noong nakaraan, ay napakasakit sa puso at dibdib kapag pinanood ang mga balita kung gaanong napakaraming pera ang nauuwi lamang sa korupsyon at hindi nagiging tulong sa ating mga mamamayan na tunay na nangangailangan. And yung joke ng iba na yun na daw ang pinakamagandang profesyon ngayon sa Pilipinas, ay yun ay dahil ika nga ay maraming papasok na pera at magiging malaking pakinabang. Well, sa atin ho bilang mga mananampalataya ay hindi ang profesyon na ito ang pinakapagkukunan natin ng sustento. Hindi ito ang pinakapagmumulan ng atin hong kapayapaan o ng katiyakan o ng ating proteksyon. Bilang mga Kristiyano, isa sa mga larawan na madalas na ginagamit ng Biblia sa mga tao ng Diyos ay walang iba kundi ang larawan ng mga tupa. At sa ating binasa na Psalm 23, kung hindi man ito ang pinaka, ay ito ang isa sa pinakasikat na mga talata o awit sa salita ng Diyos. At walang iba, lalo na yung unang linya, that the Lord is my shepherd. And it's been quite a while. If I remember correctly, around 8 or 9 years ago, ay nagkaroon tayo ng 10-week series sa atin hong mga prayer meetings noon about Psalm 23. And I think it's about time na muli nating bisitahin ang awit na ito. Particularly last week, ako ho ay dumalo sa isang fellowship ng mga kapastoran at ang devotion na ibinigay ng pinaka-host pastor ay itong Psalm 23 and it was so very much a great blessing ho sa akin at aking hong pinagdesisyonan na bago tayo bumalik sa ating pag-aaral sa Book of Romans ay pumarada muna tayo dito at magpahinga tayo sa green pastures and sa still waters ng Psalm 23. And hopefully, tayo ay magtamo ng kasariwaan ng ating mga kaluluwa. Ito ang ating mensahe ngayon at sa susunod na Sunday, hahatiin natin ito sa dalawang parte. And ngayon ho ay verses 1 to 4 and the next Sunday verses 4 hanggang 6 sa ating pag-aaral. Ito ho ang ating mensahe. The believer's source of sustenance, safety, comfort, hope, and victory is only the Lord. Ang tanging panggagalingan ang paggagalingan lamang ng sustento, ng katiyakan, ng safety, ng kapanatagan, ng pag-asa at tagumpay ng mga mananampalataya ay walang iba kung hindi ang Diyos lamang. Tayo ho muna ay manalangin bago tayo sumigi sa ating pag-aaral. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, tunay nga anong pribilehiyo na pwede naming sabihin na Ikaw ang aming pastol. O Diyos, ang mga salitamang ito ay pamilyar na sa tainga ng marami. Nawa gamitin mo ito ngayong sandaling ito upang magbigay lakas, magbigay tibay, magpaalala. At kung kinakailangan, O Diyos, ay magtama sa iyong mga mananampalataya. At Panginoon, gamitin mo ito upang buksan din ang puso ng mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Ama, sa ganang aming sarili, wala kaming magagawa. Lord, sa ganang aking sarili, ang pangangaral na ito ay walang kabuluhan. Ang pag-asa namin ay nasa iyo lamang. Ikaw po nawa ang kumilos, ikaw po ang magligtas, at ikaw po ang patuloy na magbanal sa iyong mga mananampalataya. Kahabagan mo po kami, tulungan mo po kami, at lahat ng papuri ay mauwi sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, magbigay ho muna tayo ng kauting background patungkol sa awit ho na ito. At as we have said, ito ay isa sa pinakasikat na portion ng salita ng Diyos. At maaaring meron ho sa inyo ay kayang i-recite in its completion ang awit ho na ito.
Madalas, ang Psalm 23 ay is either nakikita natin sa mga jeep, sa mga sticker, at madalas din namang binabasa sa mga lamay ng patay. Ito lang nakaraan ay halos nagkasunod-sunod yung Bible study natin sa mga lamay sa patay, at ang Psalm 23 ang isa sa mga talata o parte ng salita ng Diyos na ating binabasa. And believers for many generations have been ministered to ng awit na ito na talaga naman na napakamakulay, na nagbibigay ng napakahalaga at tamis na katotohanan na pwedeng sandigan ng mga mananampalataya sa anuman na kanilang kalagayan. Kung kayo ay may mga English Bible, sa bandang simula ho niyaan ay nakalagay a Psalm of David. Yung superscription na yon ay bahagi ng Hebrew scripture. I mean, it is inspired. Pinapakilala na si David ang may author ng awit na ito. He is the most beloved king of Israel. At kung merong may alam patungkol sa shepherding, ay walang iba kung hindi si David. Sapagkat bago siya naging hari, ay siya muna ay tagapag-alaga o pastol ng tupa ng kanyang ama. Kung inyong naaalala na si Haring David, bago niya labanan si Goliath, or actually bago siya payagan na labanan si Goliath, yun ang binigay niyang patotoo, na merong dumating na oso, dumating na leon na sumubok, kumuha ng tupa ng kanyang ama, ay ipinagtanggol niya. So his testimony for being a good shepherd ay nagbukas ng opportunity sa kanya para labanan itong si Goliath. So shepherding is very familiar sa mga Hudyo, sa mga tao ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, definitely sa panahon ni Haring David. This is a very well-known na gawain. Pero noon, hanggang ngayon din naman, hindi ito kinukonsidera na napakabuting trabaho. Isa ito sa maaaring tawagin na maduming trabaho. Actually, ang pag-shepherd ay madalas pinapagawa sa mga alipin o sa pinakamababa sa tahanan, kung hindi man ay sa pinakabunso. So yung mga kapatid na mas matanda, sila yung gumagawa ng ibang mga bagay. And then yung shepherding, kung yung naalala, nung dumating si Samuel para i-anoint yung papalit kay Saul, hinahanap niya kung sino. Then pinaparada ni Jesse lahat ng kanyang mga anak. Sabi niya, wala na ba? Well, nahandun kasi si David sa parang at nagpapastol ng tupa sa bilang pastol o shepherd. So muli, ito ay napaka-pamilyar na gawain. Ito tinitingnan bilang isang gawain na mababa. Ito ay mahirap na gawain. Ito ay hindi mabango na gawain. Kung titingnan natin ng mga picture ng mga tupa, napakaputi. Kung gusto nyo makakita ng tupa, dyan lang ho sa kapitbahay. Pagkatapos ng pader nitong punerarya ay merong ilang tupa at makita nyo ho na hindi sila maputi. Hindi sila huggable kagaya ng mga nakikita sa picture. It can be a very dirty job sapagkat ang mga tupa naturally nagpo-produce ng parang sa kanilang katawan, para sila nagpapawis at nagiging napakalagkit. Kaya napapansin niyo yung wool nila ay pwedeng magdikit-dikit. So ito ay smelly, dirty, and it can be a very dangerous job. Lalo na sa panahon na nga na yun, kung merong mga wild animals, or sa panahon ni Job, ay merong mga kaaway na pwedeng magnakaw nung tupa. So it can be a very dangerous job. So sa kabila ng gawain na ito, ng pagpapastol, ay mababa sa paningin ng iba, madumi, maamoy, at hindi isang propesyon na talagang tinitingala. Itong larawan na ito ang ginamit ng Diyos at madalas ginagamit ng Diyos para ipakita ang kanyang relasyon sa kanyang bayan. Para ipakita ang kanyang relasyon sa kanyang mga tao, sa kanyang mga mananampalataya. Ang Diyos ay madalas ipinepresent ang kanyang sarili bilang siya ang shepherd ng Israel. Sa Psalm 80 verse 1, tingnan lang natin sandali. Psalm 80 verse 1, ang sabi ho dito, "Give ear, O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubims, shine forth." So siya tinatawag, ang Diyos ay tinatawag bilang the shepherd of Israel. At ang walang iba, ang flock o ang mga tupa ay ang kanyang piniling bayan, ang kanyang mga tao, ang kanyang mga mananampalataya. Isaiah 40 verse 10, ang sabi, "Behold, the Lord God will come with strong hand,
and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. Verse 11, he shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. So muli, nandun yung larawan ng relationship ng Israel at ng Diyos bilang pastol at tupa. Now, hindi lamang ito sa lumang tipan sa mga Hudyo o sa Israel, gayon din sa bagong tipan sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. This shepherd-sheep relationship ay isa rin sa mga madalas na larawan na pinipinta o binibigay para isalarawan ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi sa John chapter 10 verse 11. John chapter 10 verse 11 ang sabi, I am the good shepherd. Siya ang mabuting pastol, and the good shepherd giveth his life for the sheep. Ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Verse 12, but he that is an hireling, and that the shepherd who own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. So ang sabi ng Panginoong Yesus, ako ang mabuting pastol. Binibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Yung bayaran, yung hindi totoong pastol, pag nakita ang asong lobo, ay umaalis agad at pinababayaan yung mga tupa. Later on, ang sabi ng ating Panginoon Yesus sa verse 14, John 10:14, I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. Verse 15, and the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Isang pamilyar na talata, John 10 verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So again, in the relationship between God and Israel, nahadun yung imahe ng shepherd-sheep relationship. At yun din sa relationship natin bilang mga mananampalataya kay Kristo, ay nahandun din yung larawan ng pastol at mga tupa. So sana makita ho natin na ang Psalm 23 ay hindi para sa mga tao back then. Ang Psalm 23 ay para rin sa atin na mga mananampalataya ngayong panahon sa bagong tipan. At sa atin hong pag-aaral ay hahatiin natin ito sa dalawang portion. Verses 1 to 4, and that is the shepherd and the sheep relationship. And then verses 5 to 6 is the host and guest relationship. Sana makita niyo ho, pagdating sa verse number 5, magbabago. Wala na sa labas, kung hindi na sa loob na ng bahay. Meron ng ipaghahandang dulang. At ang guest, ang pinakapaanauhin ay tayo, at ang pinaka-host, ang naghahanda ay ang Panginoon. And then verses 1 to 4, which is we will be studying this morning, ay ang Diyos ang shepherd at tayo ang kanyang mga tupa. So tingnan ho muna natin, the shepherd and the sheep. The shepherd and the sheep. The Lord is my shepherd, I shall not want. Very familiar lines. And sadly, madalas, dahil very familiar, kagaya ng sabi ng kasabihan, familiarity breeds contempt. But I know that the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to... kaya kong i-recite yan, Brother Paul. I know Psalm 23. Well, yes, salamat sa Panginoon kung kabisado natin. Salamat sa Diyos kung nagawa na natin itong i-meditate at pag-aralan. But I hope and my prayer to God is maging blessing ulit to. Kagaya nga, as I've said to you, told you, my personal testimony, just last week, ginamit ito ng Panginoon sa akin sa makapangyarihang paraan upang ma-encourage, upang mapaalalahanan at magkaroon ng dagdag na kalakasan. It is my goal na i-share din ho sa inyo ito na hopefully ay mag-minister ho sa atin sa iba't ibang mga kalagayan. So una natin gusto kong tingnan is the identity of the shepherd. The identity of the shepherd. Who is the shepherd? Hindi natin kailangan manghula. It is the Lord. At sa inyong mga English Bible, kung nakita niyo ho, it's capital L, capital O, capital R, capital D. And ito ho yung nagre-represent sa personal name ng Panginoon. It is Yahweh. Yahweh is my shepherd.
Itong ang Diyos ng Israel, siya ang aking pastol. Ang nag-iisa at tunay na Diyos at wala nang iba. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ang Diyos na nagsusustento sa lahat ng bagay. Siya ang Diyos na ating pastol. Ang sabi sa Isaiah 45 verse 5, I am the Lord, I am Yahweh, and there is none else, there is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me. So walang ibang Diyos liban sa ating Diyos. Walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Hindi siya ang number one out of many. Hindi siya ang boss sa kabila ng iba pang mga Diyos-Diyosan. No, He is the only true God. He is the only existent one, the self-existing one, I should say. Siya'y umiiral at buhay sa ganang kanyang sarili. Hindi niya kailangan ng kahit na sino. Hindi niya kailangan ng kahit na ano. Siya'y kontento, kumpleto at perpekto sa ganang kanyang sarili. Hindi siya lumikha dahil kailangan niya tayo. Hindi siya lumikha dahil naboboard siya. Hindi siya lumikha dahil meron siyang kahinaan na kailangang mapunan. Ang sabi niya, nung tinanong ni Moses, anong sasabihin kong pangalan kapag tinanong nila sa akin, sino nagsugo sa iyo? Ang sabi ng Diyos, I am. Ako nga. Madalas pag tayo nagpapakilala, we always connect ourselves with others, right? Ay, ako nga ho pala si Brother Paul, anak ho ni Boy. Sinong Boy? Si Boy Immaculate. Kilala na nila. Ay, ako nga pala si ganito, kaibigan ako, pinsan ako. Sabi ng Diyos, ako nga. Wala siyang ibang kailangan, wala siyang ibang pinagmulan, siya nga. At ang Diyos na ito, the self-existent one, perfect in all His attributes. Siya ang nagsusustain sa kanyang mga nilikha, ang ating hininga, ang ating pagkain, hindi lamang ang tao, kundi ang mga hayop at mga ibon. Ang lahat ng mga ito ay nakaasa sa Diyos. And this great creator and sustainer of all things is our shepherd. Yahweh is our shepherd. This is the reason kung bakit ang psalm na ito ay napakaganda. Kung bakit ang awit na ito ay napakatamis. Ito ang rason. The first two words, the Lord. Ito ang rason kung bakit ang Psalm 23 ay nagbibigay comfort, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng pag-asa sa sino man na bumabasa at napagmiministeryuhan nito. Hindi dahil sa green pastures, hindi dahil sa still waters, it's because of the Lord. Kaya masarap, kaya matamis, kaya may pag-asa nang gagaling sa awit na ito ay dahil sa Panginoon. So who is the shepherd? It's Yahweh. It's the Lord. Number next, the Lord is my shepherd. Well, bago natin bigyan din yung my, bigyan natin din yung is. That means it's in the present. Hindi siya will be my shepherd. He is my shepherd. Siya ang ating shepherd kahit umuulan man o umaaraw. Siya ang ating shepherd sa bundok man, kapatagan o sa lambak. Siya ating shepherd saan man at anuman ang ating kalagayan. He is. Kung ikaw ay mananampalataya, dumadaan sa pagsubok, may karamdaman, may problema sa pamilya, hindi nagbabago. God is our shepherd. Now, sabi ni Charles Spurgeon, yung susunod na salita, ang isa sa pinakamatamis na salita sa awit na ito, or maaaring pinakamatamis na salita sa buong Biblia, the Lord is my shepherd. Hindi siya shepherd lang ni bro ganito, hindi siya shepherd lang ni sis ganito, He is my shepherd. There is that personal relationship, there is that personal connection. Hindi lang siya shepherd ng nanay at tatay ko, kundi shepherd ko siya. Hindi lang siya shepherd ng tradisyon na kinamulatan ko. No, shepherd ko siya. Meron akong totoong relasyon sa Kanya. Now, kung wala ka talagang relasyon sa Panginoon, He is not your shepherd.
Kung hindi ka tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo, yung comfort, yung peace and protection at yung pagpapala na daladala ng Psalm 23 ay hindi para sa iyo. Ito'y awitin ng tupa ni Kristo. Kung ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo, ay hindi siya ang iyong shepherd. You must first know the shepherd. Particularly, know the shepherd from the previous psalm. Anong psalm bago ang Psalm 23? Hindi yung trick question. Ano bago 23? 22. At ang Psalm 22 is isa sa pinakamagandang messianic psalm. It's a psalm about the coming Messiah, particularly about the coming suffering Messiah, na yung darating na tagapagligtas ay maghihirap. Psalm 22 verse number 1, ang sabi, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? Psalm 22 verse 7, all day that see me laugh me to scorn. They shoot out the lip, they shake their heads, saying, he trusted in the Lord, and that he will deliver him. Let him deliver him, seeing he delighted in him. Sounds familiar? Ito yung mga lengguwahe ni Jesus doon sa krus. Ito yung mga sinabi ng mga taong lumilibak kay Kristo. Pagdating sa verse 15 ng Psalm 22, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleave unto my jaw. Sa sobrang uhaw, nakadikit na yung dila ko sa aking ngalangala. And thou hast brought me into the dust of death. Verse 16, for dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me. And take note, they pierce my hands and my feet. Ito yung shepherd sa Psalm 23. Liban na makilala mo muna si Jesus. Hindi yung Jesus na kinagisnan mo lang sa iyong relihiyon. Hindi lang yung Jesus na nababanggit lang tuwing araw ng Pasko o mahal na araw. Kundi yung Jesus na totoo mong nakilala, na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, at ikaw ay sumampalataya sa Kanya para iso sa iyong ikaliligtas. Kailangan mo muna tunay na makilala si Kristo. Dahil kung hindi mo siya totoong sinasampalatayan, He is not your shepherd. Actually, He is your judge. Siya ang iyong hukom at matakot ka. Dahil nakakatakot. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Sabi ng writer ng Hebrews. So the only way to know the shepherd is to know the shepherd who died on the cross and rose again from the grave. Ito lamang ang tanging paraan na kailangan mong sampalatayanan siya na namatay sa krus at muling nabuhay upang ikaw ay tunay na kanyang maging tupa. Sa John chapter 10, balikan lang natin, sinabi ni Jesus, at dito merong ilang mga controversial statements para sa iba, pero napakaganda ng sinabi sa John chapter 10 verse 24. John 10 verse 24, then came the Jews round about him and said unto him, how long dost thou make us doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Kung ikaw nga ang Kristo, kung ikaw ang Mesiyas, sabihin mo ng derechahan. Pagdating sa verse 25, Jesus answered them, I told you, and ye believed not. Sinabi ko na sa inyo, pero ayaw niyong manampalataya. Well, paano niya sinabi? The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, yung mga himala na ginawa ni Jesus, yung mga himala niya na recorded sa Matthew, Mark, Luke, and John, hindi lang yun mga himala para bumuti ang buhay ng mga tao. All of those miracles points out to the truth. Tumuturo ito sa katotohanan na siya ang Mesiyas. Na siya ang Kristo, na siya ang tagapagligtas. They bear witness of me. Ang sabi niya sa verse 26, but ye believe not. Ayaw niyong manampalataya. But ye believe not. Bakit daw? Because
Ye are not my sheep. Sapagkat hindi ko kayo mga tupa. Hindi sila, sana makita nyo, may cause and effect dito. Bakit sila hindi sumasampalataya? Kasi hindi sila tupa ni Kristo. Hindi sila mananampalataya para maging tupa ni Kristo. Sila ay ayaw sumampalataya dahil hindi sila tupa ni Kristo. At anong sabi ni Jesus? Verse 1 said, my sheep kayo, hindi ko kayo tupa, kaya ayaw niyong manampalataya. Pero my sheep, hear my voice. Yung tupa ni Kristo, kapag narinig ang tawag ng pastol, kapag narinig ang pangangaral ng ebanghelyo, and God called you through that effectual calling, my sheep hear my voice. And they follow me, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of mine hand. Yung aking tupa, dinirinig ang aking tinig. Ang aking tupa ay dumirinig sa panawagan ng ebanghelyo na sila'y sumampalataya. Ano ang demand? Ang demand ay ito sa Acts 20 verse 21. Ang sabi ni Apostol Pablo, testifying both to the Jews and also to the Greeks. That means to all people, Hudyo ka man o Hintil, ito ang demand. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Hindi membership sa relihiyon, kundi pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. The Lord is my shepherd. Kung tayo ay tunay ng mananampalataya ng ebanghelyo, yes, He is our shepherd. We are His sheep. At bilang shepherd, siya ang nagsusustina, siya ang gumagabay, siya ang nagpoprotekta sa mga tupa. As we have read kanina sa John 10:11, I am the good shepherd giveth his life for the sheep. At ang obvious na implication nito na ang Diyos, Yahweh, being the shepherd, is the one who is taking care of us believers. Tayo ang mga tupa. At kung alam niyo ho ang tupa, minsan, ay tupa tayo. Kung alam niyo ang katangian ng tupa, hindi tayo masyadong matutuwa. Ang tupa ho, mga kapatid, ay hindi mabilis tumakbo. Nakakita kayo ng karera ng mga tupa? Wala, no? Ang mga tupa ay walang sungay na panuwag. Ang mga tupa ay walang pangil na pangkagat. Ang mga tupa ay walang malakas na hita na pangsipa. Sa madaling salita, ang tupa ang isa sa pinaka-vulnerable na uri ng hayop. Hindi siya pwedeng nag-iisa sa ilang. Pero kahit walang kalaban, ang tupa, as we have said kanina, ang patuloy na kumakapal lang yung balahibo niya. At dumarating ang time kapag yung tupa na yon ay walang naggupit ng kanyang balahibo, masyado siyang bibilog, masyadong titigas, at isang tumba lang ng tupa, hindi na niya kayang tumayo. I'm sorry sa salita, ganong kalampa ang tupa. Ang tanging pag-asa ng tupa ay ang pastol. Hindi siya makakaasa sa bilis niya. Hindi siya makakaasa sa pangil niya kasi wala. Hindi siya makakaasa sa karunungan niya. Ang dali niyang maligaw. Ang tanging pag-asa ng tupa ay ang pastol. The only hope of the sheep is the shepherd. At kapag ang tupa ay malapit sa pastol, nahandon ang kalagayan ng sabi ni Haring David, I shall not want. Now, sa mga kabataan, siguro napaka-strange yung translation na yon. Wala akong gusto. May eliminate bang desire? No. Sa modern English, I will lack nothing. Hindi ako magkukulang. Ibig sabihin may kapunuan, may kakumpletuhan. Now, gusto ko lang liwanagin, hindi ito nangangako sa atin na ibibigay lahat ng ating gusto. Hindi ito nangangako sa atin na ibibigay lahat ng tingin natin na kailangan natin. Hindi ito nangangako na ibibigay sa ating lahat ng meron yung kapitbahay.
Hindi rito nangangako na pupunuin ang lahat ng ating pangarap. Pero ito ay pangako na hindi tayo pagkukulangin. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon, isusustain niya tayo. At dito sa verses 2 and 3, makikita natin na kung saan may dalawa na paraan o dalawang aspeto na isusustain tayo ng Panginoon. Verse 2, physical, and then verse 3, spiritual. Sa verse 2, ang sabi, He maketh me to lie down in green pasture, He leadeth me beside the still waters. Siya ang nagdadala sa atin sa mga luntiang pastulan. And can you imagine, sa Israel, napakadalang ng luntiang pastulan. Mas marami ang kulay putik, at mas marami ang bato, at mas marami ang alikabok. Pero narito ang pastol, dinadala tayo sa luntiang pastulan. Hindi lamang yon, He leaded me beside the still waters. Again, if you will look at the topography ng Israel, yes, may mga lugar ng tubig, pero ito'y madalang. Pero narito ang ating pastol, dadalhin tayo sa lugar na kung saan meron tayong maiinom na tubig. So that means our provisions, even our physical provisions ay galing sa Panginoon. Yes, maaaring sasabihin natin, may trabaho ako, Brother Paul. Actually, bukas, ayoko man, pero papasok na naman ako sa opisina. Pupunta na naman ako sa lugar ng trabaho. Ako na naman ay magbubukas ng negosyo. Kahit napakahirap, napakainit, napaka-traffic, baha pa. Liban na lang siguro kung kontraktor ka, masipag kang pumasok. Pero mga kapatid, magtrabaho man tayo, magsumikap man tayo, ang pinapakita sa atin ng salita ng Diyos, ang mga pagpapala na iyon ay ito'y bigay pa rin ng Diyos. Hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling kaparaanan. Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. Hindi ang ating mga sariling kaalaman o kalakasan. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 9, sa that model prayer na binigay sa atin ng ating Panginoon, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Verse 10, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Verse 11, Give us this day our daily bread. Yung pang-araw-araw nating pisikal na sustento, yung pang-araw-araw na maintenance ng kalusugan, mga gamot, yung pang-araw-araw nating mga pangangailangan. Hindi ibig sabihin na uupo ka lang sa bahay mo at babagsak na yung pangangailangan mo. Pero sa mga pagtatrabaho, pagsusumikap, lahat ng ito ay instrumento ng Diyos para punan yung ating mga pisikal na pangangailangan. Pero hindi lamang yun, hindi lamang pisikal, kundi maging ang spiritual. Sa verse number 3, He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Nandito yung dalawang linya patungkol sa spiritual na supply ng ating Panginoon sa kanyang mga tupa. He restores my soul. Pinunumbalik niya ang aking kaluluwa. Maaaring dumating ang time na tuyong-tuyo. Maaaring dumating ang time na ang pakiramdam mo ay patay na patay. Parang araw-araw na lang gumigising ka na lang para hilahin mo yung dalawang paa mo at para pumasok sa trabaho, para gawin yung mga routines. Pero ang hirap, ang bigat, He restores. Siya nagpapanumbalik ng buhay, nagpapanumbalik ng kalakasan. In his preaching sa Psalm 23, kinote ni Bodhi Bacram ang Matthew 11 verse 28. Ang sabi, familiar verse, Come unto me, all that ye labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly at heart, and ye shall find what? Rest unto your souls. O huwag niyong isipin na kung kayo ay isang kontratista, ay may kapahingahan na ng kaluluwa. Maraming tao na may matinding yaman sa sanlibutan, pero pagdating sa kanilang spiritual na kalagayan ay tuyong-tuyo. Ang magpapanumbalik ng lakas, ang magpapanumbalik ng buhay ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Lalo na
Lalo na sa mga panahon kung tayo ay naliligaw, sa mga panahon na tayo ay nagiging makulit na mga tupa at ayaw nating sumunod at gusto natin mag-explore ng sarili nating daan. At narito ang ating mapagmahal at mapagpasensyang pastol at tatawagin tayo at kukunin tayo mula sa lusak ng kasalanan. At sasabihin niya sa atin, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. He restores my soul. Hindi lamang yon, He leadeth me in the paths of righteousness. Dinadala niya ako sa mga landas ng katwiran. Again, He leads. Siya ang nasa unahan, ang shepherd ay laging nasa harapan ng tupa at siya ang nangunguna. Siya ang nangunguna sa mga landas na maganda at siya rin ang nangunguna sa mga landas na mapanganib. Siya ang nagtuturo sa atin. Siya ang nagbibigay gabay sa atin. Siya ang nagbibigay liwanag sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita kung paano tayo dapat mamuhay, kung paano tayo dapat lumakad sa mundong ito. Kung kayo ay nag-iisip na mag-asawa o before you dive into that marriage life, make sure na inyong inaalam ano bang kalooban ng pastol, ano yung daan, paano, anong kalooban ng Diyos. Sa inyong trabaho, sa inyong karir, sa inyong kurso, o mga desisyon na gagawin, or maging sa ministeryo. Hindi malaya ang pastor na, well, ganito ang gusto kong gawing pagpapastor. No, kailangan natin sumunod sa pastol. Sa landas na kanyang binibigay sa atin. He leadeth me in the paths of righteousness. Yes, gaano ang ating tupa o ang ating pastol ay nangangalaga sa atin. Pero narito ang katotohanan, ang pangunahing rason ay hindi tayo. O purihin ng Diyos, ang rason ay wala sa atin. Ang pangunahing rason, kaya tayo iniingatan, kaya tayo sinusustentuhan, kaya tayo ginagabayan ng ating pastol. Ang sabi sa verse 3, He restored my soul, He leadeth me in the paths of righteousness. Ang sabi, for His name's sake. Hindi dahil tayo, kundi dahil siya. Ito ay nakasalalay sa dakilang pangalan ng Panginoon, sa kanyang kaluwalhatian. Ang sabi ng Psalm 106 verse 8, Nevertheless, He saved them for His name's sake, that He might make His mighty power to be known. Ang bida sa Psalm 23 ay hindi tayo. Ang bida sa Psalm 23 ay hindi ang tupa. Ang bida sa Psalm 23 ay walang iba kung hindi ang pastol. The Lord, Yahweh is, siya ang main. He leadeth me, He guides me, He restores. Him, it's Him. And para sa kanyang pangalan at sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan, ginagawa niya ito. At kung sa biyaya ng Diyos, tayo man ay nasa mabuting kalagayan, maging sa ating spiritual na buhay, maaaring nasa cloud nine ka ng iyong spiritual life, mabuti ang biyaya ng Panginoon. It is not because of us primarily, but He is doing it for His name's sake, para maluwalhati ang kanyang pangalan. And then verse number 4. Gusto ko lang kung balikan natin. Balikan natin sa verse number 1. Basahin natin ulit hanggang verse number 4. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Pagdating sa verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Napansin niyo ho yung pagbabago? Mula sa luntian na lugar, mula sa tubigan na lugar, tungo sa isang madilim at mapanganib na lugar. That's sudden change.
Verse 1, 2, and 3. Verse 1, I shall not want. Verse 2, green pastures, still waters. Pagdating sa verse 4, nandun na ang valley of the shadow of death. Ganong katotoo ito sa ating mga buhay? Ganong katotoo at maaaring marami sa atin dito ang pwedeng magpatotoo. Yes, Brother Paul, mula sa napakasarap, mula sa napakaganda, mula sa napakasaya, isang tawag lang, tila gumuho. Isang balita lang, isang check-up lang sa doktor, isang aksidente lang. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, minsan isang lamok lang. At mag-aagaw buhay ang iyong mahal sa buhay dahil sa dengue. Isang maling desisyon lang sa negosyo, isang maling action lang sa trabaho, isang mula sa napakaganda hanggang sa biglang ano nangyayari? Parang lumilindol, bumibigay lahat, parang bumabagsak lahat. Parang si Job, one bad news after another. Mula sa green pasture, still waters, and now he is the valley of the shadow of death. It can also happen to a church. Isa ho sa dahilan, mga kapatid, kung bakit si Brother Paul ay medyo, pansin niyo siguro, iwas ako sa outing natin sa dagat. Una, hindi ako mahilig sa buhangin. Pero how many stories na ang narinig ko mula sa mga pastor na kung saan nag-outing sila sa dagat na yung isang miyembro nila after 3 days at saka lang nakita. Napakasaya. Napakaganda. And then biglang parang madilim at napakadilim na ulap na susuklob sa buong church. Na pwedeng mangyari na napakasaya, napakaganda, na parang napaka-easygoing na ng ministry, tuloy-tuloy, and then biglang may mahuhulog sa kasalanan, may darating na problema. Pero narito ang katotohanan, nais ko ho na maging paalala at encouragement sa atin. Hindi pa rin nagbabago na ang Diyos ang ating pastor. Nandun man tayo sa luntiang pastulan, nandun man tayo sa batis ng kapanatagan, or nandun man tayo sa madilim na yugto ng ating buhay. The Lord is still our shepherd. At yun ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Yun ang magbibigay sa atin ng lakas. Hindi pa rin nagbabago ang sabi sa verse number 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Hindi dahil sa meron akong milyones sa bangko. Hindi dahil sa meron akong koneksyon sa mayor. Hindi dahil merong alam ko at may access ako sa the best medical facilities in the world. No! Because thou art with me. Ang pag-asa, kapayapaan at kapanatagan ng Kristiyano ay hindi sa anuman na meron sa mundong ito kung hindi nakasalalay sa ating Panginoon. Thou art with me. Hindi ito aksidente. Hindi aksidente ang valley of shadow of death. Could you remember dun sa verse number 2, He leadeth me. Verse number 3, He leadeth me. Sa verse number 4, tingin niyo ho, naligaw lang yung tupa? No. The shepherd is with the sheep. At may mga pagkakataon, mga kapatid, na dadalhin tayo ng ating shepherd sa madilim na sandali. Sa mahirap, mabigat, maraming luha, at maaaring magtagal. Pero ang ating pag-asa at kapanatagan ay nananatili hindi sa sitwasyon na ating kinalalagyan, kundi sa Kanya na kasama natin ang ating pastol
thou art with me. Yung mga panahon na nagdudusa si Joseph doon sa Egypt, ang sabi niya, God meant it for good. Yung mga panahon na si Job, sunod-sunod yung bad news, sunod-sunod yung bad news. Anong sabi ni Job? The Lord gave and what? Satan had taken away? No, the Lord hath taken away. Nung sinabi ni Apostol Pablo na meron siyang thorn in the flesh, aksidente lang ba yun? Nagkataon lang? No, ang sabi ni Pablo, a thorn in the flesh is given to me. O mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya, mga tupa ng ating Panginoon, maging ang mga madidilim na sandali ay nasa ilalim, listen, nasa ilalim ng soberanong kamay ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Panginoon, all things work together for good. Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Jerry Bridges. If you will find that book, Trusting God by Jerry Bridges, napakaganda. Ang sabi yun, all things work together for good. Ibig sabihin, sabi niya, even your darkest of days, maging yung panahon na bagbag, napakasakit ng dibdib mo, napakabigat, napakalungkot, dahil tapat ang ating Diyos. Because He is our shepherd. It is for our good. Anong sabi? I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Itong mga gamit na ito, it's either pang-protekta ng pastol pag may dumarating na kaaway, or gagamitin ng pastol para disiplinahin yung tupang matigas ang ulo. O may mga pagkakataon pag yung pastol o yung tupa ay nahulog sa hukay, gagamitin niya yung kanyang staff na may parang letter J sa dulo upang bitbitin sa leeg yung tupa na yun. Pero ibalik sa tabi niya. Thy rod and thy staff, they comfort me. So again, anong punto? Ang pinagmumula ng ating proteksyon, kapayapaan, kapatatagan, pag-asa ng mga mananampalataya ng Diyos ay walang iba kung hindi ang Diyos mismo. Sabihin man ng doktor, Sir, ma'am, huwag kayong mabibigla. Pero stage 4 na. Stage 4 na. I will fear no evil, for thou art with me. Pag natanggap mo yung tawag, oh, I dread. Pag nawang loobin ng Panginoon, nakausap akong pastor minsan, nasa church sila, natapos na ang gawain, tanghalian na, inutusan niya yung anak niya, bili ka doon sa tindahan, hindi ko maalala kung soft drinks o what not, basta pinabili niya yung anak niya sa tindahan. Natataka sila, 30 minutes, 1 hour, hindi bumabalik yung bata. Nasagasaan pala yung anak niya. Wala na. Wala na. Ano man ng ating sitwasyon, hindi nagbabago ang katotohanan that God, our shepherd, is with us. He will never leave us nor forsake us. Ito yung ganda. Ito yung tamis. Sa buhay man natin sa pamilya, sa buhay man natin sa trabaho o negosyo, sa buhay man natin sa loob ng iglesia, maaaring minsan napakaganda, napakasarap, pero minsan biglang dumarating ang madilim na ulap. Pero narito ang katotohanan at kapahingahan ng mga tupa. Hindi tayo iniiwan ng pastol ng ating mga kaluluwa. The Lord is my shepherd. Let's pray. Panginoon namin Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong pagmamahal. O Panginoon, salamat po na ikaw ang aming pastol. Na anumang araw sa aming mga buhay, anuman ang sitwasyon na aming kinalalagyan,
Alam namin na walang aksidente sapagkat ikaw ang nangunguna sa amin. At alam din namin, O Diyos, anuman ang kalagayan, gaano mang kadilim, hindi mo kami iniiwan. O tulungan mo nawa kami, O Diyos, kung kami nasanay na nakunin ang aming kapayapaan at kapahingahan sa mga bagay sa mundo, nasanay na nasumandal sa pera o sa mga taong kakilala, O Lord, awatin mo kami sa mga bagay na ito dahil ang mga balon na ito ay madaling matutuyo. O ituro mo kami. Ituro mo kami, O Diyos, sa iyo. Dalhin mo kami sa iyo, O Diyos. Sabagat tunay sa iyo lamang mangyayari that we will not want, na hindi kami magkukulang. Sa iyo lamang mangyayari na sa kahit napakadilim at napakabigat ay pwede kaming hindi matakot sapagkat ikaw ay kasama namin. O Diyos, awatin mo kami sa pagtitiwala sa aming sarili. Awatin mo kami sa pagtitiwala sa aming sariling karunungan at dalhin mo kami sa iyo na perpektong kapahingahan. Ama, patuloy mong gamitin ang iyong mga salita, pamilyar man sa aming mga tenga, ngunit napakatamis na mga katotohanan ito. Patuloy mo kaming banalin, hamunin sa pamumuhay bilang mga Kristiyano. At lalo't higit, O Diyos, ikaw ang maawa sa mga naririto na wala pang tunay na relasyon sa iyo, na maaaring hindi pa tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo. O Diyos, maawa ka po. Ipakita mo sa kanila na sila ay makasalanan at karapat-dapat sa hatol at ituro mo sila kay Kristo na tanging tagapagligtas ng mga makasalanan. Ama, salamat po. Lahat ng ito'y dinadalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.